Thank you po. Thank you, Mami Eds. Napagod yata sa basketball, kaya hindi nagpe-pay attention. Congrats pala sa mga, happy birthday ulit kay Noah. Sarap ng handaan ka kahapon. At thank you po, thank you. Napakapogi naman ng ating At salamat din sa mga mens. Nag-enjoy kami kahapon na mas nag-enjoy pa yung mga yung mga tatay doon sa birthday party kasi nag-basketball. Anyway, hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We give you glory, honor, and praise. No? Sige, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this day, O God. I pray, O God, that you bless us, O God. Fill us with your Holy Spirit, and may your Son, Jesus, be revealed, O God. Lord, we bring you back all glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. May nagko-call. Sino kaya yun? Mamaya na. Alright. Kumusta? Pakibati mo naman ang katabi mo. Pakisabi, kumusta? Long time no see. No? Our message for today, sound check. Masyado atang malakas tong mic natin. Yan. Ayun. Pasensya na po sa technical difficulty. Ayan. So, our message for today is about unity. Napaka-obvious. Ayun, Yan ang ating pong message today. Pakisabi sa katabi, unity. No? Don't you know that unity starts with with one. Unity starts with one. Universe, unity, no? Nag-uumpisa siya sa isa. Pakisabi sa sarili, unity starts with me. Amen. Meron akong kwento, mabilis lang. Meron po kasing isang napakayamang lalaki. Napakayamang lalaki po niya, no? Kaya lang, nung siya po ay naglibot po siya, to make the long story short, itong mayamang lalaking ito, na stranded po siya sa isang desert island. No? Ngayon, ito pong lalaking ito, long story short again, na-rescue po siya. Eventually, na-rescue ang mayamang ito na na-stranded sa isang isla. Tapos dahil sa kanyang experience, ang sabi niya sa kanyang sarili, mayaman ako, pero wala akong relasyon sa Diyos. Sabi nung mayamang lalaki. So nagkaroon siya ng change of heart dahil doon sa kanyang experience. Kaya pag-uwi ng mayamang lalaking ito, meron siyang malaking mansyon. Sabi niya, aanhin ko ang mansyon na ito. No? Napakalaki ng kanyang mansyon, pero wala naman akong relasyon sa Diyos. So ang ginawa niya, dahil mayaman siya, nagpagawa siya ng church. So sa tabi ng kanyang bahay, nagpagawa siya ng napakalaking church. No? Ngayon, after a while, maybe 1 year, after 1 year or 2 years, bumalik po yung mga nag-rescue sa kanya. Bumalik at binisita po yung mayamang lalaki. Kinumusta si Sir. Sir, kumusta po kayo? Naalala nyo kami yung mga nag-rescue sa'yo. Sabi niya, Sir, ang ganda po ng mansyon po ninyo, napakalaki. At mukhang nagpagawa pa yata kayo ng isa pang building dito. Ano po yan? Mukhang church ya. Simbahan po ba yan? At ang sabi ng mayamang lalaki, oo, church yan. Okay. So mansyon dito, church dito. Ano naman itong pangatlo? Ano naman itong pangatlong building? Tapos sabi nung mayamang lalaki, church din yan. May church ka na dito. Nagpagawa ka pa ng church dito. Bakit ka nagpagawa ng pangalawang church? Kasi hindi ko nagustuhan yung message ng pastor. Kaya lahat ng member pinalipat ko doon sa kabilang church. So yung pastor, may church nga siya, wala siyang congregation. Doon naman sa kabila, meron nga silang congregation, wala namang pastor. So nakikita niyo ba kung ano ang nagagawa ng disunity? Napaka-importante ng unity, no? Sabi nga nung kanta, no? For together we stand, divided we fall. Nako, napakanta patuloy kayo, So yun ang paraan ni Satan.
divide, and conquer. Ang pinakamabisang paraan para masira ang buhay mo, wawasakin niya yung pamilya. Yan. Kakahiwalayan. Pag naghiwalay, pati yung mga bata, hindi alam kung saan pupunta, sa tatay o sa nanay, no? Tapos, magulo. Magulo kapag walang unity. Kaya ano ang pinakaunang in-establish ng Panginoon? Nung nilikha niya si Adan at si Eva, anong unang in-establish niya? Family. Family. At anong sinabi niya kay Adam and Eve? Now, the two of you are one. See? Unity. One. Dalawa sila pero naging isa. Parang dito sa church. We are family. Pakisabi, we are family. We are family. Hindi. Ang sinasabi ko lang is that kahit dito sa church, we are family. Ngayon, ano ang pinakamabisang paraan ng kaaway para mawasak ang church? To divide the church. Kaya ang topic po natin ngayon is about, pakisabi ulit, unity. Alright. Sige. Open ko muna yung aking PowerPoint. Yan. So next slide. Basahin po natin ang Ephesians. Next slide please. Wala kasi ako remote eh. Next slide. Yun. Yan. Ephesians chapter 4 verse 3. Ang sabi po dyan, make every effort to keep yourselves united. Meron pong effort dyan. Ang unity kapag hindi mo inalagaan, magkakaroon ng hiwalayan. Kaya dapat merong effort. Sabi niya, make every effort to keep yourselves united, not divided. United where? United in the Spirit. Kailangan meron tayong iisang espiritu. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay nilukuban na ng banal na espiritu. Kaya magkakaugali na tayo eh, no? Mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad, no? Napakabait. Napansin mo nung naging born again ka, nagbago ugali mo. Sabi nila, "Uy, bakit napakabait naman ng taong 'yan? Ano ba siya? Born again." Uy, gusto ko ring maging born again, no? Because now we are united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Listen. Ano po ang ingredient ng unity na ipinakita sa Ephesians chapter 4 verse 3? Number 1, you should have the Holy Spirit. And number 2, kailangan ng puso mo'y punong-puno ng kapayapaan. Dahil madalas kaya po nagkakawasak-wasak, nagkaka-disbanded, nagkakahiwa-hiwalay ang mga magkakaibigan. Bakit? Dahil nag-aaway-away. Wala silang peace. Okay, next slide. Mabilis lang po ito, promise. Okay, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the Holy Spirit, anong sabi kanina? Ang kailangan sa unity daw ay you should be in one spirit. Anong meron sa Holy Spirit para ka maging united sa iyong kapwa? Ano ang gift ng Holy Spirit? Ito po yung mga gift of the Holy Spirit. But the Holy Spirit produces these kinds of fruit. Fruits of the Spirit pala, no? Fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kapag isa kang Kristiyano, makikita sa'yo yan. Kung isa kang tunay na born again, the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit ay ito. Punong-puno ka ng love, punong-puno ka ng joy, ng peace, ng patience. Patience, may patience pa ba tayo? No, minsan kapag nasa linya ka sa Tim Hortons, ang tagal naman nito. Bilisan mo, no? Walang patience, no? Kindness, mabait pa ba tayo? Baka nakita mo yung kapatid mo, naku, pangit naman ng suot mo. Sana pinalitan mo na lang, hindi bagay sa'yo. No? So parang nga ang lumalabas pa sa bibig ay puro pangungutya. Nasaan yung kindness, goodness, faithfulness, gentleness? Gentle pa rin ba tayo o pag nag-meeting, puro sigawan? At sabi dyan, self-control. Kaya kitang-kita mo dito, if you have the fruit of the Holy Spirit, there will be unity, hindi lang sa church, lalong-lalo na sa pamilya, lalong-lalo na sa bahay. Pinakasalan mo ba yung asawa mo para magsigawan kayo? No? At magkutsaan? Kailangan po natin ito. There is no law against
these things. All right, next slide please. Ngayon, ano naman ano ang pananaw? Ano ang pakiramdam ng Diyos kapag merong disunity sa church? Ito po, ipapaalam ng mamaya pa pala yan. So sabi dito, how good, balik. Next slide. Sabi niya, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaisa. 80s kasi ko, pasensya na. Kaya alam ko yung mga kantang yun. No? Si Cory Aquino pa yun eh. Kailangan po nating magkaisa, no? Dahil sa paningin ng Diyos, it is very good and it is very pleasant in God's sight when there is unity. Next slide, please. Next slide. Yan. Eto. Alam niyo po ba, sabi po sa Proverbs chapter 6, there are 6 things that I hate, sabi ng Panginoon. 7 yung, sige nga, basahin na nga natin. Sabi sa Proverbs chapter 6. Ayan. Nasaan yung Proverbs? Teka. Proverbs chapter 6, verse, yan. Yan o, sabi niya dito, sa 16, these 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. Imagine, kasama sa 7 bagay na hate ng Diyos. Isa sa 7 bagay na abomination sa tingin ng Diyos kapag meron pong discord, kapag merong disunity, kapag merong division, kapag merong pag-aaway-away. Imagine, isinama niya sa 7 abomination, sa 7 pinaka-hate ng Panginoon. Sabi niya, these 7 things I hate. Kasama po doon yung division, discord, pag-aaway-away. Next slide. Yan. Ngayon, so, paano natin ngayon malulutas ang problema sa disunity? Paano natin makikita? Kasi, alam niyo po ba, kapag meron kang sakit, the first thing that you need to do is to detect the sickness. Kasi kapag sinabi mo sa isang tao, uy, may cancer ka, pero hindi ka naman pumunta sa laboratorio, hindi ka pumunta sa doktor, wala naman akong cancer, no? Pero nung dumaan siya sa mga examination sa laboratory, nakita nila, uy, nako, meron nga pala siyang cancer. So the best way to solve a problem is to expose the problem. No? Kung meron kayong problema ang mag-asawa, pag-usapan ninyo. Huwag niyong itago. Expose. Kapag ang sugat tinago mo, mai-infect. Expose mo ang sugat, tsaka mo linisin. No, ang sabi diyan, identification precedes transformation. Kung ang problema pala ay disunity, we have to identify the cause, the root cause of disunity in the family or in the church. Ang sabi diyan sa 1 John chapter 2 verse 9, if anyone claims I am living in the light but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Nakita na natin? No? Madaling magkunwari. Madaling mag-pretend na born again. Pero nakikita ba sa iyong pagmamahal? Nakikita ba sa iyong pagpapatawad? Nakikita ba sa iyong pananalita? Ano ang lumalabas sa iyong bibig? Dahil sabi nga nila, ang isda daw ay nahuhuli sa bibig. You have to first, please listen, unity starts with us. Kailangan mo munang ma-identify. Baka meron kang bagay na dapat baguhin sa iyong sarili. Baka mamaya, ikaw pa ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disunity. Ouch, no? We have to identify. Sabi niya, if anyone claims I am living in the light but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Next slide. Sabi dito, identification precedes transformation.
2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test, sabi niya dito. Nasa na? Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless of course you fail the test? So dito pa lang sa first part, kailangan mong ma-identify muna sa iyong sarili. I-expose mo ang iyong sarili, Lord, here I am. With all my strength and weaknesses, Lord, here I am. Change me. Lord, I surrender all of this. Lahat ng aking pong bitterness, lahat ng aking kagaspangan, lahat ng aking hatred, lahat ng aking gossip, Lord, I surrender everything to you. Dahil ayaw mo. Dahil ayaw mo. Ayaw mo na maging daan ka para sa pagkakahiwa-hiwalay. Maging daan ka sa pagkakawasak ng isang pamilya o ng isang pagkakaibigan. No? Expose yourself and then examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. No? Nakikita ba ang pagka-born again sa ating pong buhay? Kitang-kita yan, lalong-lalo na sa bahay. Pag nakasama mo sa bahay ang isang tao, doon mo malalaman. Sa church, iba ugali mo. Pero sa bahay, iba rin yung ugali mo. Examine yourself. No? Dahil nakikita po ng Diyos yan. Okay, alam mo nung paalala ni Apostle Paul, do you not realize that Christ Jesus is already in you? Ibig sabihin, we represent Christ. And as a representative of Jesus Christ, makita sa atin ang pagmamahal ni Jesus. Makita sa atin ang paglilingkod ni Jesus. You talk like Jesus. You serve like Jesus. You forgive like Jesus. You are generous like Jesus. You are kind like Jesus. Nakikita si Jesus sa buhay mo. Sabi sa Bible, let your light shine upon men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Nag-glorify ang Diyos sa buhay natin kapag nakikita si Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord, every single day, I want to glorify you. Lord, every single day, oh God, I want to be transformed by you. Fixing my eyes unto you, Lord. Beholding Him as a mirror. Na kapag tumitingin ka sa salamin, hindi yung kahinaan mo nakikita mo. Ang nakikita mo, ang kalakasan ni Jesus. Nagigets ba natin? Nagigets ba natin? Next slide. Number 2, ang bilis natin, nasa number 2 na tayo. Number 2, tatlo lang po ito, tatlo lang. Number 2, everybody has family problems. Deal with yours first. Everybody has family problems. Deal with yours first. Huwag mo munang ayusin yung buhay ng iba. Ayusin mo muna yung buhay mo. Reggie, parang napaka-brutal yata ng ano mo. Hindi! Ano lang to? Ito yung sinasabi ng Bible. Sometimes kailangan talagang dalhin yung salamin sa harap natin para makita natin ang ating muka. Para makita mo na meron ka palang dumi dito. Tingin ka ng tingin sa dumi ng iba, pero ikaw pala, ang dami mong uling sa muka. No? Sabi ni Jesus, judge righteously. No? Judge mo muna ang iyong sarili. So sabi diyan sa Romans chapter 2 verse 21 to 24, well then, if you teach others, why don't you teach yourself? Teka, hindi po ako nanenermon ha. Ito lang po ito lang po ay paalala, no? With love and grace, we are telling each other, no? Dahil kung hindi natin to haharapin, sabi nga kailangan munang ma-expose. At pagkatapos ma-expose, gagawan ng paraan. Aayusin ng Panginoon. Amen. Sabi dito, nasaan na ako? Well then, if you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but do you steal? You say it is wrong to commit adultery, but do you commit adultery? You condemn idolatry, but do you use items stolen from pagan temples? Next slide, sabi sa 23, you are so proud of knowing the law.
but you dishonor God by breaking it. No wonder the scriptures say, the Gentiles blaspheme the name of God because of us. Nakakalungkot, no? At nakakatakot. Ang napakahirap siguro nun, no? O, ganyan ba ang mga born again? Kung ganyan ang mga born again, di na ako pupunta dyan. No? Imbis na mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, nakakakita pa sila ng mga bagay na hindi po kaaya-aya, at ngayon sisisihin pa ang pangalan ng Diyos. Why? Because we represent Christ. That's why in everywhere we go, kailangan makita po si Jesus sa buhay natin. Mag-iingat ka, because who you represent is Jesus. Parang yung apelyido mo. Sabi nga nila, kapag nakulong daw yung anak, hindi daw yung nakulong yung sisisihin, ang sasabihin, sino kaya ang magulang nito? Bakit siya nakulong? Hindi yata siya naturuan ng maayos. So ganun din, no? Sometimes, sabi dito, the Gentiles, they blaspheme the name of our God because of our carelessness, no? Okay. So makikita po natin dito, in dealing with disunity, ano yung una? Number 1, expose or identify. Number 2, ano yung pangalawa? Everybody has problems. Deal with yours first. So meaning to say, una, ikaw muna, sarili mo muna. Pangalawa, yung pamilya mo muna. Ibig sabihin, ang pagbabago pala, unahin mo munang ayusin ikaw tsaka yung pamilya mo. Tapos magiging effective ka na para baguhin ang iba. Amen? Tapos ito na yung pangatlo. Pangatlo, next slide please. Yun. Number 3, dealing with issues is God's specialty. Punta po kayo sa Genesis chapter 25. No? Ibig sabihin, meron ka palang issue bilang isang individual. Meron pala kayong issue bilang isang grupo na expose, na identify, na dealt with. No? Ngayon, meron bang imposible sa Diyos? Wala. Dahil ang sabi dito, dealing with issues is God's specialty. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may mga pagkakamali. Lahat tayo may mga shortcomings. Lahat tayo may mga, nakatagong ugali. Lahat tayo merong pride. No? But now that you are in Christ Jesus, you allow Jesus, lumuhod ka sa Panginoon at hingin mo sa Diyos, Lord, here I am. Baguhin mo ako, Panginoon. Sinusuko ko sa iyo lahat ng ito. Lahat ng mga bagay na ito na pwedeng maging hadlang sa aking paglilingkod sa iyo, Panginoon. Be humble and be transparent. Lumuhod ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad and admit that there is something to be changed. And God specializes in dealing with people with dysfunction. Tignan mo si Abraham. Si Abraham sabi, perfect ba si Abraham? Sinabi lang ni Sarah na buntisin niya si Hagar, binuntis niya si Hagar. Ay, oo, no? Tapos nagsinungaling pa siya kay Pero, sabihin mo kay Pero, kapatid kita ha, hindi kita asawa, baka kasi kunin ka. Puro mga dysfunctional. Oh, kahit si Moses. Si Moses, anong ginawa ni Moses? Meron siyang pinatay na Egyptian. O tas sabi niya pa sa Diyos, hindi ako marunong magsalita. Ang galing-galing naman niya magsalita. Binigay si Aaron para makapagsalita. Sino pa? Si Haring David. Si Haring David. Ang dami-dami na niyang asawa, 700 ang asawa. Nakita niya si Bathsheba. Papuntahin dito yan. Binuntis niya si Bathsheba. Napaka-dysfunctional ng mga taong ito. Pero ginamit sila ng Panginoon, amen? Palakpakan natin ang Panginoon. That is the grace of God. Hindi siya nakatingin sa kahinaan natin. Nakatingin siya sa potential mo. Because it's not about you, it's about Him. It's not about your strength, it's about Him. It's not about your anointing, it's about Him. Wala namang karapat-dapat kahit isa sa atin .
Si Jonah, nilamon ng balyena. No. Sino yung gumawa ng barko? Si Noah. Naglasing. Naglasing si Noah, nung born again yun, naglasing. Si Lot. Huwag na, medyo brutal yung kay Lot. Anyway, no? So kung mapapansin po natin, si Gideon, lahat halos, tayong lahat, may mga kahinaan. But we do not look unto ourselves, we look unto Jesus. Alright? So dito, dealing with issues is God's specialty. Sa Genesis chapter 25, sino po ang tatay ni Isaac? Sino ang tatay ni Isaac? Si Abraham. Sino ang anak ni Isaac? Si Jacob. Sino ang asawa ni Isaac? Si Rebecca. Nako, hindi nagre-review ng Bible ang mga to ha. Okay. So sino yung naging anak? Merong kambal na anak si Jacob. Si Isaac, sorry. May kambal na anak si Isaac, si Jacob at si Esau. Ngayon, tignan natin yung dysfunction nila. Magkapatid yan ha. Pero yung tatay, ang paborito niya si Esau. Si Rebecca, ang paborito niya si Jacob. Ngayon, nagalit si Esau kay Jacob, my brother hates me. Alam mo kung bakit? Dahil nilinlang niya yung tatay niya para makuha niya yung firstborn blessing. Pagkatapos niya makuha yung firstborn blessing niya, ang problema, yung nanay niya, konsentidora. Lagyan mo ng balahibo yung kasi si Esau siya tawag dito, hairy. Lagyan mo, lokohin mo yung tatay mo para makuha mo yung firstborn blessing. Di ba? Napaka-dysfunctional ng pamilyang ito. Merong disunity. No? And then, anong ginawa niya? Nung papatayin na siya ng kapatid niya, he ran away to another dysfunctional family. No, akala natin, merong problema dito, tatakbo ako, yung pala, tumakbo ka doon sa panibagong problema na naman. Nagigets ba ang ibig natin sabihin? Ayaw mo sa church na to, lumipat ka sa kabilang church, yung pala, puno rin pala ng problema. Kasi bakit? Dahil hindi ka naging part of the solution. Kaya walang perfect church. Meron lang perfect Lord. Meron lang po tayong perfect God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. That in our imperfection, that in our shortcomings, God still loves us. He uses us, full of grace and love for you and me. Sino ba ako dito para tumayo? I am not worthy. Pero ginamit ako ng Panginoon and I am so humbled. I am so privileged and honored para makapagsalita. Samantalang pare-parehas lang tayong merong kahinaan. Pero alam mo kung bakit meron akong pinagkalooban tayo ng Panginoon na itaas at papurihan ng kanyang dakilang pangalan. When your heart is full of Jesus, na wala kang ibang ino-honor at gino-glorify kundi ang pangalan ni Jesus, alam mo, nung sabi ni Jesus, I will draw men unto them. No? So kailangan na tinataas sa pamilya mo at sa church, walang iba kundi si Jesus. Okay, malapit na tayong matapos. Okay, so dito ipinakita ko lang, next slide. Ang ipinakita ko lang doon is that, sa napakaraming kwento sa Bible, isa si Jacob at si Isaac sa mga dysfunctional family. Pero ang pangalang Jacob ay pinalitan ng Diyos na Israel. No? My prince. Pinalitan ng Panginoon. So ibig sabihin, may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Nag-aaway kayong mag-asawa, may magagawa ang Diyos. May sakit ang iyong anak, may magagawa ang Diyos. Hindi kayo nag-uusap ng parents mo, may magagawa ang Diyos. Nagkakagulo kayo mga magkakamag-anak, may magagawa ang Diyos. Nagkakaroon ng division sa church, may magagawa ang Diyos. Amen? Just focus and surrender to God. Okay, next. Ayan, sabi sa 2 Samuel, please listen. Bakit ko to sinama? Because ang unity unity is like a rope. And this unity is also like a rope. But you choose which rope you are going to tie yourself into. Ibig sabihin, sabi dito, David also conquered the land of Moab. He made the people lie down on the ground in a row, and he measured them off in groups with a length of rope. He measured off 2 groups to be executed
for every one group to be spared. So yung isa na-execute, yung isa na-spare. Pero they were both bound. They were both bound. No? Tanungin kita. Kapag meron ka na bang nakita na yung lolo lasenggo, tapos yung tatay naging lasenggo, tapos yung anak naging lasenggo, nakikita niyo yung rope? Nakikita niyo yung rope? So ibig sabihin kung hindi mo isusuko yan, maipapasa lang sa next generation yung sumpa. Hindi matatapos ang problema hanggat hindi napuputol, na-execute yung rope. That's why we need to ask God to break the chains. To break the chain of curses na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disunity sa family at sa church. Alright. So sabi dito, next slide please. Ayan. Ngayon, ano itong mga rope na ito? What are these rope that binds us? Kung bakit hindi ka makawala-wala? Pumunta ka doon sa church na yun, ganun ang problema. Lumuntag ka dito sa church na yun, ganun pa rin yung problema. Pumunta ka sa kabilang church, ganun pa rin yung problema. Why? Dahil merong rope na hindi pa po napuputol. Dahil ang pagbabago magsisimula sa atin, hindi sa pastor. No? Madalas sinisisi natin yung mga leaders, yung mga pastors, pero hindi mo nakikita ang iyong sarili. Meron pala tayong dapat baguhin. Ngayon, ano ang mga bagay na pwedeng what are the things that could bind you? That could chain you up? That could tie you up and rope you? Minsan born again ka pero bakit hindi ka makakilos? Because you are tied. You are tied. Wala kang freedom. You are tied to your habits. Anong mga habits na yan? Pwedeng bisyo, pwedeng pagmumura, pwedeng casino, pwedeng pornography. Ano ba yung mga habits na yan? Nagiging lubid, hindi ka tuloy maggamit ng Panginoon. Ano yung mga hobbies? Na imbis na pumunta ka ng church, mag-hobbies ka. Na imbis na mag-church ka, magsasabong muna ako. Yun yung hobbies ko eh. Gawin ko muna yung aking part-time. Yun ang hobby ko eh. Ngayon, from Monday to Sunday, nagwo-work ka, wala ka ng panahon sa Diyos. Yun yung nagiging hadlang, nagiging rope yan. Dapat pastor ka na. Ano pa? Hurts. Alam mo kung bakit nahihinder ang paggamit ng Diyos sa'yo dahil punong-puno ka ng hurt. Na-traumatize ka. Na-abuse ka, sinaktan ka, no? Pinagkaisahan ka, sumakit yung loob mo, naging bitter ka, sinumpa mo sila, humanda kayo sa akin. Makikita ninyo, mag-abroad ako, yayaman ako, babalik ako, papakita ko sa inyo mga milyones pag sasampalin ko kayo ng dollar. Ganun ba? Punong-puno ng hurt. Pero born again. No? So yung mga hurt na yon, imbis na gamitin ka ni Lord, teka, mukhang hindi pa yata ready si Reggie, wag muna. Ang daming pride at kayabangan sa puso no? Tapos hate. Yung pinsan mo, hindi mo pa napatawad, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaaway mo, hindi mo pa napatawad, no? Punong-puno ka ng hatred, no? Galit ka sa lahat. Galit ka sa Iran, sa LGBT, galit, puro hatred yung nasa puso, no? Pero born again ka, no? Mahiya naman tayo kay Lord, no? Kasi imbis na sana magamit ka effectively ng Panginoon, nakatali ka pa rin. Nakatali ka pa rin. And then, ano yung mga hindrances? Yung mga sinabi ko kanina. What are the things that hinders you to serve God? Kasi, magagamit ka na sana ng Panginoon. Alam mo, kilala niyo yung gathering demoniac? Yung gathering demoniac, naka-chain po yun, nakatali po yun. Ay, oo nga, parang gusto ko ng, love, pingin ng konting tubig. Yun.
Nakatali sa akin si Mrs. Kaya connected. Anyway, so yung gathering demoniac, ano siya? Buksan mo, my love. Thank you, love you. Thank you, anak. So yung gathering demoniac, naka-change siya. Naka-change siya, no? Punong-puno siya ng demonyo. Ilan yung demonyo doon sa gathering demoniac? Isang legion. Yung isang legion is 5,000 to 6,000 soldiers. Imagine, sa isang tao pwedeng panahanan ng 6,000 na evil spirits. Kung meron na pong candidate sa hell at napakaruming tao, walang iba kundi siya. Kasi punong-puno na to ng demonyo eh. Wala na siyang pagkatao dahil kinokontrol na siya ng demonyo. Pero pagkababa ni Jesus, yung person sa loob niya, the human person in him, when he saw Jesus, he started moving towards the direction of Jesus. Ibig sabihin, meron pang natitirang humanity sa kanya. Meron pang natitira. Tapos alam mo, no, sabi ni Jesus, what is your name? My name is Legion, for we are many. My name is Legion, for we are many. Alam mo na sabi ni Jesus, come out of this man. Tapos sabi, please throw us to the pigs. Please throw us to the pigs. No? Nagsilundagan yung mga yung mga masasamang espiritu doon sa mga baboy. Tapos, tumalon sa bangin yung mga baboy. Nagalit tuloy yung mga tao. Ngayon, what is the moral of the story? The moral of the story is this, kahit gaano ka pa karumi, gagamitin ka ng Panginoon. Dahil alam mo, sabi nung gathering demoniac, Jesus, Jesus, isama muna ako. Isama muna ako, ayoko na sa lugar na ito. It reminds me of my chains. It reminds me of my filthiness. It reminds me of my darkness. Take me with you, Lord Jesus. Take me with you. Galing ng acting. Sabi niya, take me with you. Alam mo na sabi ni Jesus sa kanya? Stay. What? You want me to stay in this situation, in this darkness, in this filthiness, in this darkness? Alam mo na sabi ni Jesus sa kanya? Hinawakan niya yung gathering demoniac. Sabi niya, tell the people about me. At dahil doon sa gathering demoniac na yon, yung 10 cities, Decapolis, Deca is 10. In that 10 cities, siya ang naging evangelist sa lugar na yon. Lahat ng mga tao doon sa 10 cities, nakarinig sila about Jesus dahil doon sa gathering demoniac. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, pwede kang gamitin ng Panginoon to 10 cities. Imagine isang tao lang yun, paano pa kung meron tayong unity? Mag-overflow ito. Kailangan natin ng 3rd floor. Makikilala lahat nila si Jesus Christ. Why? Dahil kung yung demoniac na yun, ginamit ni Jesus, ikaw pa. Basta may unity. Expose yourself to God. Be humble. And allow Jesus to use you. Not because of your gifts. Not because of your talents. But because your desire is to honor Him. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, next slide. Malapit na po tayong matapos. Kanina ko pa sinasabi yun, 30 minutes ago. Alright, Matthew chapter 11, verse 28. Kapag pala lumapit ka sa Panginoon, anong sabi niya? Come to me, all of you. Kayo na merong mga
weaknesses, kayo na merong kagaspangan ng pag-uugali, kayo na merong mga hatred sa puso, kayo na merong mga past mistakes, kayo na merong mga bitterness, kayo na merong mga quarrel, kayo na may mga nakatagong kasalanan, come to me. Come to me, and I will give you rest. Pahinga ka. At kapag nagpahinga ka, gagamitin ka ng Panginoon. Next slide. Yan. Now, ito na po yung last. How to defeat dysfunction that leads to disunity. Number 1, help. Number 2, healing, health, hope, and Holy Spirit. Kung nais mo pala na ang church ay magkaroon ng unity, maging available ka, na kapag mayroon nangangailangan ng tulong, be available to help. Pre, kumusta? Na pwede mong puntahan, bisitahin, pwede mong i-follow up. Bro, kumusta ka na? Matagal ka nang di nag-church ha? O pre, sunduin kita sa inyo. Tara, daan muna tayo sa Tim Hortons, bilang kita ng breakfast. You help. And then number 2, healing. Healing. Magpagaling ka, magpagamot ka muna kay Jesus. Magpagamot ka muna kay Jesus. Because you cannot be a source of healing kung ikaw mismo may sugat. Isuko mo yung sugat mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. And then you will be a source of healing to others. Meron pa lang problema diyan, wag mong i-judge. No, wag mong pagtawanan. Wag mong pagsalitaan ng masakit. No? Imbis na ganon, be a person, a helping hand to provide healing. Number 3, health. Ang isang malusog na pamilya ay nagkakaisa. Ang isang malusog na church, nagkakaisa. Amen? At ang puno natin, walang iba kundi si Jesus. And then, number 4 is hope. Hindi yung nilalapitan ka pa lang ng brother mo o sister mo, naku, nandyan na siya. Lumalayo na kasi yung bunganga mo, puro negative. Naku, wag na. Basta ako dito. Walang kapag-pag-asa kapag ikaw ang kausap. Nangangailangan nga ng lakas nga yan eh. Nangangailangan nga ng pag-asa yan eh. Tapos ikaw, imbis na palakasin mo loob, i-judge pa natin. And then lastly is this one. You cannot operate in the gifts if you don't have the Holy Spirit. Amen? That is why, please listen. Huwag mong kalimutan, meron kang relasyon sa asawa mo, may relasyon ka sa anak mo, may relasyon ka sa co-workers mo, pero wag mong kakalimutan, number 1, dapat ang relasyon mo sa Diyos. Because when you have the Holy Spirit, siya mag-aayos pati sa pamilya mo, pati sa mga problema mo, pati sa mga sitwasyon mo na hindi mo kayang kontrolin. Because now you have the Holy Spirit. Amen? Always ask, Lord, fill me with your Holy Spirit. And the Holy Spirit is already in you. All you have to do is allow the Holy Spirit to cleanse you, to heal you, to guide you, to fill you with wisdom, to fill you with hope, to fill you with forgiveness, to heal you from all your hurts. Kaya hindi ka magamit ng Panginoon. Ayaw mong isuko. Sabi dyan, next slide, Jesus, ayan, yun. So Jesus took our dysfunction. Jesus took our dysfunction. Anong pinakita natin dito? Kailangan mong i-uproot. Pagkatapos mong in-uproot, in-expose. Pagkatapos in-expose, tinapon. At saka ka lumapit sa Diyos. Sabi dyan, He came to heal, to deliver, and set free. Sa Isaiah chapter, next slide, Isaiah 53 verse 5. But He was pierced for our transgression, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ano ang mga bagay na naghihinder sa'yo para maglingkod sa Diyos? Mga bagay na dapat sana ginamit ka na ng Panginoon para maging dahilan ng pagkakabuklod-buklod. Jesus said, I am here to heal you. My stripes
will heal you, kapatid. Kinuha na ni Jesus ang dysfunction natin. Huwag mo nang binabalikan. That is not your identity. Your identity now is Jesus Christ because you are in Him. And Joshua chapter 24, last slide please. Joshua chapter 24. Joshua 24:15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. You've been serving that vices for far too long. You've been serving that unforgiveness for far too long. You are serving that self-pity for far too long. Serve Jesus. You need to choose. Choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat po tayo itumayo. Have you chosen? Have you chosen yet? Have you chosen yet? Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon to become an agent of unity. Pero bago ka gamitin ng Panginoon, you need to surrender yourself. Nais mo na maging maayos ang pamilya mo. Nais mo na magkaroon ng unity. Nais mo magkaroon ng blessing. Choose! Choose now, therefore, whom you will serve. Piliin mo ang Panginoon, kapatid. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary, all of you who have problems, all of you who are burdened, all of you who are in pain, all of you who are crying, come to me. Come to me and I will give you rest. I will give you healing. I will give you hope. I will give you strength. I will give you wisdom. I will give you rest. Come to me. Come to me. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. And He is calling you. Are you going to close your heart? Are you going to allow this hurt to hinder you from serving God? Come to Jesus. Lahat ng yan, if you seek God first, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let's sing that song. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one. Come on, let's worship Him. Never, never ever fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God. Come on, let's sing it. And I trust in God, my Savior. Lord, I trust in You. I surrender my life to You. I give my strength and my weakness to You. Lord, I humbly bow down. Take control over my life. Sinusuko ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Ayoko na ng mga excuses, Panginoon. And Lord, from now on, I am going to walk according to Your will, Lord Jesus. I'm going to serve You. I'm going to love You. I'm going to honor You. I trust in God. Come on, let's worship. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. Come on and sing it. I sought the Lord. Oh, I sought the Lord, and He heard, He answered. I sought the Lord. Seek Him. Seek Him, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon. Ano man ang iyong sitwasyon, merong
Jesus. Sa lahat ng mga hindrances na bumabalakid sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Hallelujah. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Lord, right now, oh God, hallelujah, Lord Jesus. Lord, we thank you. We thank you, oh God, for reminding us, oh God, the importance of unity. That in every problems we have to expose ourselves, oh God. That we should surrender, oh God, all of these hindrances, oh God. At Lord, from now on, Lord Jesus, ano man ang aking pong mga sitwasyon sa buhay, I will seek you, I will prioritize you, and I will seek you first, oh God, sa aking buhay. That you are number one in my life, oh God. That I will walk according to your will, Lord Jesus. That I will make myself available and use me. Use me, Lord Jesus. And Lord, thank you, oh God, for the privilege, for the gifts, oh God, for the potentials that you have put inside of me, oh God. So that I may become a blessing to other people, Lord Jesus. That I may behold your face, oh God, as a mirror and transform me from glory to glory. So Lord, we bring you back all glory, honor, and praise. Amen. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you hope, give you blessing, give you strength, give you wisdom, give you hope. In the name of our Lord Jesus, I pray for answered prayer in the name of our Lord Jesus, and I break all the chains in the name of our Lord Jesus. So Lord, I thank you. Bless each and every one of us, oh God. To you alone, all glory and honor and praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah, my Savior. The one, come on, let's worship. He would never fail. He would never fail. He would never fail. I trust in God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Praise you, Lord Jesus.